Hello everyone! Lagreta is on the go for Lakwatsa na naman. So this is how we spent our 4 days vacation in Nagoya, Japan. So unang araw, it's our travel day. So sumakay nga kami ng bullet train going to Nagoya and it took just 55 minutes bago kami makarating sa Nagoya Station. And pagkarating nga namin ay kumain muna kami bago kami dumiretso sa hotel. At dahil malapit lang itong Oasis 21 sa hotel namin ay tumambay muna kami dito kasi mga 2 PM pa ang check-in namin. In the afternoon, lumabas na nga kami at pumunta kami dito sa Nabana no Sato. Ito yung pinakamalaking illumination dito sa Japan. Dito nga we did enjoy viewing the millions of LED lights designs. Maa-appreciate mo talaga ang galing ng Japan na gumawa ng mga attractions, lalo pag nakita mo na in person yung mga lugar. Napakalawak nga dito. During daytime, magagandang bulaklak ang makikita mo sa mga gardens at sa gabi naman itong illuminations. On our second day, we booked a day tour with 3 destinations from Klook. At una nga naming pinuntahan itong Gujo Hachiman, one of the famous fishing village dito sa Gifu Prefecture. Marami ding mga ski resorts dito pero mas mamamangha ka talaga sa linis at ganda ng village. At dito ko nga napansin itong kanal na napakaraming isda. At grabe, mamamangha ka talaga sa ganda ng lugar. Next stop naman namin dito sa Takayama Old Town. Ang ganda din ng lugar. Dito mamamangha ka naman sa mga traditional architectures, food and everything. Dito nga din kami kumain and we tried their famous ramen. Grabe, iba talaga. And lastly, dito naman sa Shirakawa Village. Grabe, nag-enjoy talaga kami ng bongga. It's our first time to experience this snowfall. Kaya naman, sinulit talaga naming tumambay, naglibot-libot sa mga villages at naglaro sa mga snow. All I can say is napaka-worth it talaga ng araw namin ngayon na halos hindi mo nararamdaman yung lamig dahil sa saya at napuntahan namin tong mga to. Grabe, kaya naman nagpapasalamat talaga kami sa mga opportunity na ganito. It's really amazing. On our third day, una nga namin pinuntahan itong Ghibli Park at grabe, nakaka-amaze yung ganda. Lalo pag mahilig ka sa mga anime, maa-appreciate mo talaga siya ng bongga. So dito marami kang makikita at kapag may ticket ka, pwede mong mapasok ang Ghibli Grand Warehouse, Hill of Youth, Dondoko Forest, Mononoke Village at Valley of Witches. At paborito ko ngang pinuntahan itong Howl's Moving Castle kasi isa ito sa mga paborito kong pinanood na anime movie. After almost 4 hours namin na naglibot-libot dito sa Ghibli Park, nagdiretso naman kami dito sa Nagoya Aquarium, one of the biggest aquarium in Japan, and we stroll around Nagoya Port. After Nagoya Port ay bumalik na nga kami dito sa Sakay at dumaan kami dito sa Mirai Tower kung saan napakaganda din lalo sa gabi dahil sa mga lighting effects niya. So tumambay kami saglit dito bago kami umuwi ng hotel. On our 4th day, 11 AM ang check-out namin. So, nagpahinga muna kami sa umaga and then after check-out, pumunta na kami sa Nagoya Station. At inilagay na nga muna namin ang aming mga gamit sa locker before going to Tatsuya Bookstore, one of the biggest bookstore na napakagandang design. After that, we stroll around Noritake Garden and then back to Nagoya. Kumain lang saglit and then sumakay na kami going back to Osaka. And here we are in Osaka. So that's it for our 4-day itinerary in Nagoya. On our next videos, gagawa ako ng single videos every destination na napuntahan namin. So, doon nyo makikita na ang details ng mga lugar na napuntahan namin. Kaya, see you on our next video. Thank you for watching!